Naku po, matindi ang biglang sinapit ni Sara Lustay Duterte nang dahil sa kanyang patuloy na pambubudol at pagpanggap, biglang kinuyog at pinagtulong-tulungan ng maraming galit sa kanya. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, latest update. Tunay na kalagayan ngayon nitong patuloy na pambubudol at pagpanggap ni Sara Lustay Duterte. Aba, mantakin nyo, hindi nakalusot at biglang kinuyog, pinagtulong-tulungan. Like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako, instead, sa halip na magbago na itong si Sara Lustay Duterte dahil ilang tulog na lang ay 2026 na, bago nga kaugalian, subalit hindi ho lumala ang pambubudol, pagkukunwari ni Sara Lustay Duterte. Nabisto, talagang hinarang siya at ang kanyang sinapit, pinagtulong-tulungan. Ay pumapalag-palago, kulang na lang dito ay magmakawa ang sinapit, mga kaibigan. Kapit, mga kaibigan, dahil ibabagi ko po sa inyo ang resibo tungkol dito sa sinapit ni Sara Lustay Duterte. Ay sandali nga lang bago tayo magkapatuloy. Kayo po ba ay naniniwala na itong si Sara Lustay Duterte ay walang bahid ng anumang pagnanakaw ng pera ng taong bayan at siya ho ay malinis ang pagkatao? O anumang reaksyon nyo sa comment section, ninanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako, ay matindi ho ito. Marami ho ang kabang-abang ngayong taong 2026. Siyempre, marami rin ho ang titira sa kulungan. Kasama ba doon si Sara Lustay Duterte taong 2026? Kung hindi man umabot ng mga senador ay magpapasko sa kulungan, maunawaan po natin yan. Ba't hindi na ho natin kayang unawain yan kung hindi pa ito makukulong mga ito taong 2026, kasama ho si Sara Lustay Duterte. Ay kabang-abang ho talaga, mga kaibigan. Eto na, ayaw ko nang patagalin dahil sabik na ho ako na may bahagi ho sa inyo ito. Mainit-init pang balita, mga kaibigan, kaya't mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po akong panoorin, pakinggan ang babahagi ko po sa inyo. Ito po, shout out po sa lahat. Pumapalag-palag ko si Sara Lustay Duterte dahil sa kanyang pagpanggap. Wala sa pang-aabuso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nako, yari. Madayaw, upayang adlaw kaninyong tanan. Nako. Magandang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay Pakinggan nyo pa mga mabuti mga kaibigan, dahil dito sa kanyang pagpanggap at patuloy na pambubudol, siya ho ay biglang kinuyog at pinagtulong-tulungan ng maraming galit sa kanya nang dahil sa mga galawan niya. Ito po. aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Kayo po ba ay magpapabudol pa dito sa sinasabi ni Sara Lustay Duterte? Manindigan para sa katotohanan, buang
Ha? Talagang patuloy ang pambubudol nito. O, sa mga sinasabi niya ho, kayo po ba ay naniniwala dito? Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad, at sama-samang pagkilos sa ating komunidad at mga institusyon. Mabuhay ang diwa ni Dr. Jose Rizal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi na nahiya ito si Sara Lustay Duterte. Patuloy ang pambubudol, pagpanggap at ginagamit pa si Dr. Jose Rizal at inutos niya mahalin daw natin ang bayan, ang Republika ng Pilipinas at syempre marami pa niyang mga sinabi na yan ho ay wala sa kanyang pagkatao. And one word, dapat Sara Lustay Duterte, maging sit an example ka muna bago ka magsalita. Wala kang kredibilidad sa mga sinasabi mo na yan. Mahalin ang Pilipinas, dapat magkaisa sa Diyos. Ang ginagawa niya ay ginagamit mo ang Diyos ngayon samantalang minumura ng tatay mo ang Panginoon Diyos at pinagtatanggol mo ang tatay mo na tama lang ang namurahin ang Diyos pati ang Santo Papa. Noon nangyari yan. Tapos ngayon gagamitin mo ang Diyos. Sasabihin mo dapat magkaisa. Ikaw ang sakit ng Republika ng Pilipinas, panay ang pagpapakalat mo ng paninira at pagpapakalat ng fake news laban sa Pangulong Bongbong Marcos, laban sa Republika ng Pilipinas. Paano mo rin papasok doon yung mahalin ang Pilipinas? Hindi mo mahal ang Pilipinas, mahal mo ang pera ng Pilipinas. Huwag kang patuloy ang pambubudol. Kaya't mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin na itong si Sara Duterte Lustay ay kinuyog at pinagtulong-tulungan, tingnan nyo ang post na ito sa pinakita ko po sa inyo. Ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion na pinagtutulong-tulungan siya. Kinuyog si Sara Lustay Duterte sa pamamagitan ng anumang public opinion na ito ho ay patuloy ang pambubudol, patuloy ang pagpapanggap, ginagamit si Dr. Jose Rizal, ginagamit ang Panginoon Diyos. 2026 na ay patuloy pa rin ang pambubudol. Kung susuriin nyo ho itong mga sinasabi niya, dahil wala ho sa pagkatao niya ang mga sinasabi niya, mga kaibigan, nagpapanggap lamang. At 10 salita niya sa mga sinasabi niya, wala hong man lang napatunayan na mayroon siya. Kaya ito isang pambubudol. Marami ang nagalit sa pamamagitan ng public opinion. Hindi ko na isa-isahin kung ano ang mga komento nila. Mga kaibigan, kinuyog siya at pinagtulong-tulungan. Hindi po siya kinuyog at pinagtulong-tulungan sa anumang komosyon o body language sa pamamagitan po ng anumang public opinion. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Advance Happy New Year, Merry Christmas pa din. Isa like ko sa video na ito. Maraming salamat.